meron tayong Alto na TS315. Ang sakit niya is laging pumuputok yung tweeter. Yan po ay powered amplifier. Yan po yung sakit ng mga powered amplifier. Pag ma-over po sa volume niya, nasisira lagi ang driver comparison unit niya. So ngayon, gagawa natin ng paraan. Kukonvert natin. Kakaibang conversion to guys. Hindi tulad ng ginagawa natin madalas na nilalagyan natin ng bulb, yung tweeter para hindi masunog, nilalagyan natin ng resistor, nilalagyan natin ng capacitor, kahit ano pang nilagay natin doon sa may bandang tweeter para makontrol niya lang. Yun. Pero problema kasi nun guys, may DC out kasing lumalabas kaya pumuputok yung tweeter. Ang problema natin sa mga class D amplifier, mahirap po ng piyesa, mahirap troubleshoot, sealed pa. So abangan nyo guys, next videos nito, panoorin nyo, kaya wag kayong mawawala. I-click nyo yung notification bell button, mag-subscribe kayo para mantabay kayo. Tuturuan ko kayo ng technique kung paano i-convert ang yung mga powered amplifier nang babalik sa dati yung kalansing. Kung bago ka pa lang sa channel ko, panoorin mo muna ito. At kung nagustuhan mo, huwag kalimutan mag-like at syempre mag-subscribe. So, let's go! Yung susunod nating mga videos, no? Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-click ang subscribe button at mag-comment down below, paki-share na rin kung nagustuhan nyo. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung sino ang maganda, malakas sa dalawang ito, si Joson Jupiter version 1 or si Sakura EV9000. Totally silang dalawa ay same ng transistor, 12 pieces. Si Joson Jupiter version 1 at si Sakura EV9000 is 12 pieces. Saan kaya sila magkakatalo guys? Kasi sila talaga pinaka best match, no? Kasi si EV9000 is tinalo ni Joson Jupiter Max. Si Joson Jupiter version 1 kaya matatalo niya kaya si Sakura EV9000. So wag mawala, panoorin yung video na to. Let's go! Kaya na guys, ito na ang ating dalawang amplifier, si Sakura EV9000 at saka si Joson Jupiter version 1 model year 2021. So sa una, sa pinakaharap nila, ito ay comparison, ito yung harap ni Sakura EV9000, no? Ayan. Tapos ito naman si Joson Jupiter version 1. Ayos ba tayo dyan? So sa harap pa lang, lamang ni si Sakura dahil matangkad siya ng mga 2 inches, okay? Yan, si Jupiter Max, Jupiter version 1 is slim. Sa kanyang labas naman ay meron siyang isang volume lang si Sakura EV9000 at meron siyang mic volume, no? At saka meron siyang mic input na dalawa at mayroong low, middle, high ang kanyang mic tone at saka may echo at saka delay siya sa mic. Tapos balance tsaka low high sa music, no? At saka meron siyang USB at saka SD card na lagayan. So ayan lang, mayroon siyang Bluetooth Sakura EV9000. Sa harap naman is si Joson Jupiter version 1 ay meron siyang dalawang mic volume, same lang kay Sakura. Ayan, pares lang silang dalawa. Tapos meron siyang mic volume at saka echo lang. So dito lamang ni si Sakura EV9000 dahil meron siyang delay, no? Sa delay pa lang dyan na makakalamang ang isang integrated amplifier. So walang delay ito. Meron siyang bass treble sa music. Advantage naman dito kay Jupiter version 1 is dalawa kanyang volume. Channel 1 at saka sa channel 2. Left and right. Okay? So ito yung pagkakalamang niya at kanya-kanyang volume. So ayos ba tayo dyan? Lumamang lang siya sa mic tone. Siyempre maganda yung mic tone na dahil may delay. At lumamang dito sa volume control dahil dalawang volume sa music. Sa Bluetooth naman, lamang to kasi malayo, kaya niya i-detect. Ito naman sa Sakura is 1 meter lang at 2 meters. So mabilis ang ano lang to, comparison pagdating sa transformer,
mayroong 3 inches, halos hindi abot ng 3 inches, no? Ang height ni Jupiter version 1 at saka yung lapad niya is 1, 2, 3, 4, 5.5 inches, no? So ang lapad naman ni Sakura is 1, 2, 3, 4, 5. 5.4 inches lang. 5.4 inches ang lapad. Ang tayo ni Sakura is umabot siya ng 5 inches ang tayo niya, no? So 5 inches, tapos ang tayo dito ni is 3 inches lang. So lamang na si Sakura sa tayo ng 2 inches. Sa lapad naman, lumamang lang to ng 1/8 kasi 5 and 1/4, tapos ito 5.5, no? Yan, no? Yan, 5.5. Yun, 5 and 1/4. Ayos pa tayo dyan. So, sa transformer, lamang na si AV9000, no? Sa laki niya. So, syempre, sa bigat na rin. Syempre, sa voltahe na agad tayo. Mamay na yung voltahe para ma-surprise kayo. Dito tayo sa kanyang transistor, guys. Si Jupiter version 1 ay merong 6 pair, tatlo silalim, tatlo sa babaw, 6, plus sa kabilang channel is 6 din, so may 12 transistor siya. Si Sakura naman ay meron ding 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, at sa kabilang channel naman ay meron din siyang 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So same lang sila ng power transistor ay 12 pieces ang kanilang power transistor. Pagdating naman dyan sa mga ang ginagamit nila ay gumagamit ng 2SA 1943 na transistor. Toshiba yan, Japan made. So, ganun din si Sakura. Gumamit din siya ng 1943, no? Ayan, 1943 din na kanyang ginamit. Ayan. Yan, A1943 din na kanyang. Similar sila ng transistor, guys. So, grabe. Ang dalawang to ay same lang ng transistor. Saan kaya magkakatalong ito? Paano kung sino talaga malakas kanilang dalawa, no? O syempre, pupunta na tayo sa kanyang capacitor, guys. Kasi dito na yan nagkakatalo. Si Jupiter version 1 ay merong 6. Samantalang si Sakura ay may 2. So sa capacitor ay lamang na agad si Jupiter, no? Kasi nga 6 versus 2. Pag-uusapan natin ang kanyang voltahe. Si Jupiter ay merong 10,000 UF 80 volts, no? Samantalang si Sakura ay merong 10,000 UF 100 volts. Okay? Same lang sila ng microfarad na 2. 10,000 UF 80 volts, 10,000 UF 100 volts. So lamang si Sakura sa voltahe. So ibig sabihin, mas malakas siya sa voltahe, sa capacitor. O, di ba? Pagdating naman kasi sa kanilang diode, sa kanyang power supply, guys, mayroong 2 bridge diode, no? Yan. Si Jupiter at may heatsink. Pag maninipis siya pero malalapad. Pagdating naman kay Sakura ay meron siyang 4, no? Hindi siya ganoon kalaki pero ang tataba. Pagdating naman sa fuse, ayun, may 2 fuse siya na maliliit at dito naman may 2 fuse na malalaki. Pagdating naman sa amperahe, makikita natin wala tayong ampere na makita. So pasensya na. Dito meron kay 15 ampere to kay Sakura. Ayan, 15 ampere. Ayan. Pagdating naman sa kanyang relay, guys, ang relay nila ito. Ayan. Ayan yung relay, no? O, tapos kay Sakura naman, yan din yung relay niya. Tagi-isa lang relay nilang 2. Yun. Amp naman, guys, ito yung preamp ni Sakura, no? Kita nyo? Yan yung preamp niya. So may mga yan, mga transistor na maliliit. Para saan yan siya sa preamp yan. O mga tone control supply. Yan. So bahala na kayo dyan. Yan lang. Kasi dito power supply section na to, guys, eh. Yan, power supply section na yan dyan. So ito lang yung preamp ni Sakura. Kay Jupiter naman, idalawa yung preamp. Bawat channel may preamp. Bawat channel may preamp. Okay. Sa linis naman, guys,
Kung ako tanungin nyo, panalo na si Jupiter dahil malinis yung loob, organized, tsaka konti lang yung kalat. Dito, sa design, medyo panalo talaga si Jupiter sa design lang. Ngayon sa laman loob naman guys, panalo dito sa Sakura dahil 6.6 sa laman. Punong-puno. Oh. Sa tone control pa lang guys, oh. Ayan oh, kitang-kita yung tone control na yan, oh. Dito kay Jupiter, konti lang. 'Di ba? So, si Jupiter ay semi-powered amplifier. Kung hindi siya nilagyan ng microphone, ayan, wala, power amp na 'to. Matic. 'Yon, 'di ba? At saka sa fan naman, si Jupiter ay may dalawang fan bawat channel, at saka dito may fan din siya. Si EV naman, Sakura, is ito lang yung fan niya, buga papunta doon. Si Sakura ay merong secret. Ayan. Gain volume na 100k. Nasa likod yan. Talikod natin to, ha. So ayan, ito na yung mga likod nila guys. Tingnan nyo. Ito yung likod ni Sakura. At ito naman ang likod ni Jupiter version 1. Si Sakura, ito yung mga in niya. May DVD, CD at saka aux. Tsaka may line out siya guys. So ito yung lagay ng kanya mga speaker, 4 din. Pero 2 lang talaga dyan ang pwede. Yan lang yung tandaan. Huwag kayo magkapit ng 4 guys. Loaded, wag. Delikado. Pwede kayo mag-loaded pero sound check lang. Pero pag ibabad nyo, wag. 2 ohms na kasi yan eh. Kay Jupiter naman guys, ito lang talaga ang likod niya. In at saka speaker na agad. Wala siyang line out. Ang in niya isa lang. Ang kagandahan lang kay Jupiter guys ay para siyang semi-powered up. Meron siyang parallel at bridge. Yan. O wag ka, hindi magpapatalo sa Sakura dyan. Kung may bridge ka, meron naman siyang music gain limit. Kung kinapos ka doon sa harap sa volume niya, ito, isagad mo, lalakas yung music mo guys. Eh ako, ginagitna ko lang yan. Yan, ganyan lang yan siya. Ganon si Sakura, no? Uy, muntik na natin nakalimutan kung sino ba talaga ang malakas sa kanila ng supply. So, ano pag titingnan natin? Dito nunahin natin ito si Sakura EV9000 ay meron siyang. Tandaan. Yun, si Sakura EV9000 ay meron siyang 62 volts, 19 at saka 10 volts. 2021 model din. Parihas. Yan, ito sa kabila. At si Joson Jupiter naman ay meron siyang 56 volts, 15 at saka 9. Okay, sino ang mas lamang? 56 volts, 62 volts. Yan, 62 volts. 19 volts. Ang kasunod, 15 volts. 9 volts, 10 volts. So, ayan. So, sa power supply, ang malakas is si Sakura EV9000. So, kayo na bahala umusga kung alin dito ang gusto nyo. Sa physical ba sa harap, sa likod, laman sa loob, o kapangyarihan sa loob, kapangyarihan. So, yan, sana nagustuhan nyo ang video ito. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, RTV Tips. At mag-comment down below kayo kung sino ang tipo nyo at mag-advise rin kayo sa inyong nakikita kung alin ba talaga sa dalawa ang mas advantage, no? Kung alin sa inyong dalawa ang mas garantisado. Sakura EV9000 o Jupiter version 1. Si Joson Jupiter version 1. So sana nagustuhan nyo ang ating comparison sa dalawang amplifier. Kaya ko sila kinumpare kasi nga parehas lang ng transistor talaga 12 pieces. So nagkatalo na lang sila sa capacitor, power supply, at saka sa iba pang mga kasangkapan nila sa loob. So nasa inyo yung mga desisyon, wala sa akin. Bahala na kayo kung sino yung gusto yung bilhin. Sa kilo naman guys, halos same lang. Halos same lang, bigat, mabigat din. Pagdating pula sa pagbuhat, gusto ko si Jupiter dahil pag binuhat mo siya, pantay, bigat eh. Nasa gitna kasi yung transformer niya. Ito si Sakura nasa gilid, kaya pag buhat ka, sa kabilang side, mabigat, sa kabilang magaan, medyo mahirap pantayin, mas malakas. Ito kasi pwede mo siyang igitna si Joson eh. Yun lang. So, maraming salamat. Sana mag-subscribe kayo sa aking channel at pag-i-click ang bell button sa gilid at pindutin yung all para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos. At ma-update kayo sa mga videos natin i-upload. Okay, di ba? Gusto niyo yun? So, maraming salamat at bye-bye.